kamay mahal, tapi magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangunat dalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Will Disalmeda, yung propeta sa lang kapanahunan, sa aking pagdadala ng balaminsay, ikaw mahal na Panginoon, ang magbukas sa pangunawa ng bawat isa. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang bahiryo ng kaligtasan, sa ganang akin na magagawa at sa iyong nakilang pangalan na aking sinasaway. Demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dear Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, preachings, and teachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, and to our beloved and honorable Assistant Pastor Lina Camon Almeda. I also greet the beloved Almeda family, sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved viewers, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, magandang gabi na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. At bago po yan, minamahal, mayroon po tayong magandang balita. Mayroon po tayong naka-schedule na krusada sa kampo ng militar, April 12 at saka April 26. Yung pong April 12 ay mayroon pong dadalo, maliban sa mga kasundaluhan, mayroon pong dadalo ng mga dati mga rebelde. 180 silang lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. At sa 26 naman, ay kulang-kulang 100 po sila. No? Galing po sa iba't ibang probinsya. So yung 180, ang alam ko minimal ay galing po sa probinsya ng Cagayan at kasama na siguro ang Isabela dyan. Yung more or less 100 ay galing po ng probinsya ng Apayao. So, naka-schedule po yan, tinawagan na po tayo, at yan po ay araw ng Sabado. No? April 12, Sabado po yan, at saka April 26. Through the leading prayers of our beloved parents in the Lord, ay i-claim na po natin ang victory. Amen. So, kailangan talaga nilang mapakinggan ang salita ng Panginoon dahil malakas naman ang recruitment ngayon at yung mga sumusuko, hinihikayat na babalik. So, naisipan po nila minamahal na maagapan. Sabi nga ng isa pong mataas na opisyal, isang retired brigadier general, kasi ang sundalo pag mag-retire, one rank higher po yan. So, nag-retire po siya na full-fledged colonel. So, brigadier general siya nung nag-retire siya. Pag hindi maagapan ang hidwaan, no, awayan ng dalawang magkabilaang grupo, ay may tendency na magkaroon ng civil war. No? Galing po yan sa isang mataas na opisyal ng Philippine Army. So yan po yung kanyang pananaw. So ibig sabihin, alam niya
ang kilos ng nasa loob, no? Kilos ng mga kasundaluhan, kilos ng mga sibilyan, dahil yan po yung kanilang pinag-aralan, minamahal. So, wala nang ibang choice kundi lumapit sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. At yan po ay palatandaan lang po yan, minamahal, na nandito na po tayo sa huling araw. Sabi nga ng Matthew Kapitulo 24, versikulo 33 hanggang 41, pakibasa po ang 33 hanggang 36 at yung 37 hanggang 41 yung iba pong Bible reader. 33 to 36, kindly. Dito po sa Mateo 24, 33 hanggang 36, sabi rito, gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga gaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Amen. 37 hanggang 41. Kindly. Dito po sa 37, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa 38 hanggang 41. 38, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nag-aasawa at aasawa hanggang sa araw ng pumasok si Noe sa daong. Asa 39, at hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat, at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. At sa 40, kung magkagayoy sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Sa 41, dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan at isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Everybody say, praise the Lord. So, sabi dito, minamahal, so likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. So mayroon pong tinutukoy na henerasyon ang mahal na Panginoon, na ito po hindi lilipas bago maganap ang mga bagay na ito. Ano po itong henerasyon na to? Ito po yung henerasyon na sa panahon na na-establish ang sabi ng malapit noon, I will build my church. Amen. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. No? So, ipinangako po ng mahal na Panginoon yan, na itatatag niya ang kanyang iglesia. Hindi po ang tinutukoy niya yung iglesia nung kapanahonan na siya ay nagkatawang tao. Kasama ang mga unang Kristiyano. Mayroon po siyang binanggit sa harap ng unang Kristiyano, kasi yung unang Kristiyano, minamahal, iglesia po yun. Mayroon siyang binanggit na, I will build my church. Ibig sabihin, yung church na yan, yun yung mag-prepare, yan yung inihanda
sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So sabi nga ng mahal na Panginoon, by their fruits ye shall know them. Seek the truth. Hanapin mo sila. Sabi nung nagpatuto kanina, nung una, pinagtatawanan niya ang kanyang classmate. Kasi pag nagsasalita, nagsishare ng Word of God, ayaw niyang maniwala dito. Ngayon, minamahal, nandito na siya. Dahil nakita niya, totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Dito nagbago ang kanyang buhay. Amen. No? Wala pong ibang church, minamahal, na may patotoo na mga bakla, nagbabago, mga tomboy, dati mga hoodlums, mga drug addict, mga drug poser, mga komunista, mga commander, ay hindi basta-bastang magbabago yung mga tao na yan. Kahit ikulong mo pa yan hanggang kamatayan, hindi talaga magbabago yan. Lalong titigas ang puso nila. So habang nandoon sila sa loob ng kulungan, nandoon yung mga ngaral na salita ng Diyos. Araw-araw, iba't ibang relihiyon. Sabi nga nung isang jail guard, kapatiran natin, minamahal, may umaga, may hapon. Pero napansin nila, wala namang nagbabago. Nagkagulo-gulo patuloy dahil nagdedebate na yung mga preso. Nung pumasok ang Jesus Miracle Crusade at nagparibaptize lahat ng mga priso, ayun, pumayapa ang kulungan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, tinanggal na nila yung ibang religious group. At sabi nila, Jesus Miracle Crusade International Ministry na lang. O ganon din sa mga sundalo. Mayroon pong mga pastor. Mayroon po silang chaplain. Pari po yun. May ranggo po yun. Mayroon pong chaplain ang kasundaluhan. Mayroon po din silang mga kinukuhang mga pastor. Pero napapansin po nila, may namahal, parang walang effect. Samantala tayo ay nagbabible study sa mga liblib na lugar, sinusundan tayo ng intelligence. Pinagdudahan tayo. Ano kaya itong Jesus Miracle Crusade International Ministry? Hindi kaya ito recruiter ng NPA? Bakit hindi sila ginagalaw? Gabi-gabi, every week, doon natutulog sa lungga ng mga NPA. Dahil hindi na makabalik yung sasakyan, maabutan ng ulan, wala, no choice. Doon matulog. Alam nila na maraming NPA sa lugar na yun. Sabi nga ng isang mataas na ranggo ng kapulisan na kaibigan ko rin sa Tugigaraw, alam mo Dan, 5 years old, doktrinado na sila doon. Yan yung info niya, yung intelligence report. 5 years old doktrinado na. Sabi ko, siguro, totoo yung sinabi mo, sir. Dahil, pag mamigay kami ng snack, mga alas 10 ng gabi, pag madoble, sasabihin ng bata, sir, mayroon na po kami. Sabi ko, idubli yung mga bata dahil may sobra. Sabi ng mga bata, kung dublihin nyo kami, sir, dapat lahat pantay-pantay. Pati yung mga matatanda, mayroon din. Nung kininto ko yun, sabi, yan ang dahilan na gusto namang inumanslan yan. Inumanslan yung sinundugan na yan dahil bata pa lang, doktrinado na. Sabi ko, sir, ano bang masama doon? Ano bang masama doon na ayaw nilang magdoble? Ang masama, kahit mayroon na,
sabihin, wala pa. Yan yung masama. At yan ay makikita natin sa mga syudad. Pag mamigay ka, kahit na puno na yung bulsa, sabihin, wala pa. Oy, bata pa lang, corrupt na. Sabi ko, ang kulang na lang dyan, Word of God. O sabi niya, sige, hindi matuloy ang no man's land dyan sa lugar na yan. Mga praise the Lord na pala sila dyan. Sige, tuloy mo yung gawain mo dyan. So instead na pinagdudahan akong recruiter, lumambot yung puso nila. Hanggang ngayon, pag tayo pumapasok, sumasama na sila. Palakpak natin ang ating mahal na Panginoon. Dati, solo-solo tayo. Yun ang delikado. Dahil pinagdudahan tayong recruiter ng NPA, ang mga NPA naman nagduda sa atin na tayo ay intelligence ng sundalo. So parang bibingka na, alam mo, bibingka na niluluto, may apoy sa taas, may apoy sa ilalim. O, di ba? Ganun ang yung bibingka na niluto na may apoy sa taas, may apoy sa ilalim, nasa gitna ka. Na-sandwich ka doon sa gitna. Nagmi-meeting yung mga NPA, sino kaya itong Jesus Miracle Crusade na to? Hindi kaya padala ng kalaban to? Oo. Mimigay tayo ng leaflets. Beware, communism is Satanism. We hate communism. But we love the communists. We can wipe out communism in Jesus' name. Ay talaga namang galit na galit ang mga NPA, pero wala silang magawa. Pinamudbud na natin sa buong Sinundungan Valley, Marag Valley, hanggang nanghingi ang military, hinulog nila sa Sierra Madre, sa mga lugar na may presensya ng NPA through helicopter. So, ito na ngayon, umanin na po tayo ng maraming kaluluwa na nagbalik loob sa Diyos. Ito yung bunga ng prayer and fasting ng ating mahal na pastor. Amen. Mag-ani na lang tayo. No? Paano ka mag-ani kung takot kang umapak sa putik? Di ba, sa palayan? Pag mag-ani ka, magsapatos ka ba? Nakapaa. Sabi, nakapaa daw. Nakapaa. Kasi pag magsapatos ka mag-ani, lubog yung sapatos mo. Kahit makatsinilas ka, makapaa ka talaga. Oh? Mag-ani ka ng palay, kapaa ka. Oh. Saan ba yung palayan? Sa bundok ba o sa syudad? Sa bundok. Akatin mo talaga yon. Anihin mo. Lalo na kung yung tinatawag ng upland rice, di ba? Yung upland rice, no, nasa bundok tinatanim, na walang tubig, yung tinatanim lang sa bundok. Oh, talaga, aakyatin mo yon. Sakripisyo ka talaga. So, yun yung pag-ani. Wala ka sa comfort zone. Nakataya yung buhay natin. Sabi naman ng Biblia, pag ibibigay mo ang buhay mo, alang-alang kay Kristo, hahaba ang buhay mo. Amen. Pag takot kang mamatay, lalong iiksi ang buhay mo. Siyempre, sabihin ng malapay noon, wala kang kwenta. Kunin na lang kita. Baka babalik pa yung kahinaan mo. O, di ba? Wala kang ginagawa. O baka babalik pang kahinaan mo, kukunin ka na lang. O. Pero kung binigay mo ang buhay mo, nagligtas ka ng mga kaluluwa, hindi ka takot mamatay, dadagdagan pa ng malapin ng buhay mo. Everybody say, praise the Lord. So, sabi ko nga, doon sa pag-preach ko sa San Mariano, pag magpatotoo kayo, sabihin nyo, tayo magpatuloy maglingkod hanggang sa pagbabalik ng malapino, hanggang rapture. Kasi may nagpatotoo doon, parang nagpaalam na siya, sabi niya, magpatuloy po kayo sa paglilingkod, magpakainit kayo sa paglilingkod. So, nagpaalam. Adult Squire yun.
Kumanta pa sa choir. Oh, tumayo pa sa pulpito, mayroon pa siya ginampanan. Tapos nagpatotoo siya, nagpaalam. Instead na magpakainit tayo, sabi niya, magpakainit po kayo. Ibig sabihin, hindi na ini-include yung sarili niya. O si pag-uwi niya, kinuha na siya ng mahal na Panginoon. Nabigla yung kanyang beloved wife. Oh. Ganon din yung sa Tugigaraw, Papa ni Brother Benji, Dorian, nagpatotoo. Nagpaalam din. Ados choir yun. Oo. Tapos, pagka alas 7 ng umaga, after ng overnight, dahil natulog kami doon sa chapel dahil brown out, sasakay na kami sa Vista, doon siya natulog sa Vista. Ayun, nung sabi ng anak ko, Kuya, usog ka muna dahil sasakay na kami. Anong usog na wala nang hininga? Yung mga nandoon sa loob nung sumigaw yung anak ko na patay na si Kuya, nagtakampuhan doon sa labas sa Vista. Dahil hindi nga akalain minamahal. Pero ganun din, nagpaalam. Magpakainit kayo, ganyan. So, sabi ko, para hahabang buhay natin, sabi niyo, magpakainit tayo. Amen. Magpagamit tayo, magpakainit tayo hanggang sa pagbabalik ng malapit, hanggang rapture. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Kasi malapit na, minamahal. Sabi nga dito sa ating pong nabasa, Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. So yung henerasyon, nung nai-establish, yung pangako ng Malapino na sabi niya, I will build my church. Yung church na kanyang itatayo sa uling araw na inihanda para sa pagbabalik niya. Amen. Oo. Hindi po yung pinagmamalaki ng mga reliyon. Kami ang katotohanan, kami ang pinakaluma. Paano yung mga membro? Hindi naman handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Nandiyan yung kainan, nandiyan yung lasingan, droga, kaliwat kanan. Patayan, gera. Hindi po yun. Hindi po yun ang church na sinasabi niya. Ang church na sinasabi ng Malapinoon, ito po'y mga taong galing sa lusak ng kasalanan na binago ng mahal na Pinoon. Katulad sa church nung kapanahunan ng mga unang Kristiyano. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Nagmamanifest po yung kapangyarihan ng Malapinoon. Signs, wonders, and miracles. Doon mo maririnig ang mga himala ng Malapinoon. Dahil pagbalik niya, magbabalikan niya yung mga lasinggero. Magbalikan niya yung pagkatapos sumamba sa kanya nandoon sa mga sabungan. Magbalikan niya yung bago papasok sa kanilang kapilya, ubusin mo na yung sigarilyo sa labas kasi bawal sa loob. Magbalikan niya yung patago na umiinom ng alak. Hindi po yun. PK po yung lahat. Mayroong lumitaw doon sa Mindanao. Nagpakilala lang siya ng Kristo. Nasa kulungan. Yan ba yung Kristo? Everybody say, praise the Lord. Huwag talagang palitan si Kristo. Mayroon namang ang akala sa sarili niya, Diyos na siya. Kaya niyang baguhin ng lipunan. Di ba? Ganon din ang sinisigaw ng NPA, baguhin ang lipunan. Sa anong paraan? Patayin ang mga masasama.
ang pagpatay, masama, mabuti? Masama. Pinatay yung masasama, yung pumatay, mabuti ba yun? Masama din. O, naging terorista na sila. Kasi once na makapatay ka ng tao, hanap-hanapin mo na yun. Ha? Yung ibang mga NPA na nakausap ko, mga commander, may mga time na hindi sila makakatulog, pero wala na eh. Demon possessed na sila. Kasi ikaw naman ang babarilin din ng mga kasama mo pag hindi ka papatay. Kasi hindi ka naman nila tatanggapin na talagang full-fledged member pag hindi ka papatay ng kalaban. Lalo na yung mga dinudukot nila. Dinadala sa kampo, ito, wala pa. Sika, gano'n, hala, sino ba yung mga kaka na yan? O ikaw, hindi ka pa pumatay. O dito, ikaw ang papatay. Pero sabi ni Kapinong, alam mo Brother Danny, nung ako na yung binigyan nila ng baril para patayin yung nahusgahan, sabi ko, barilin na lang niyo ako. Hindi ko kayang pumatay ng isang taong walang kalaban-laban. Okay lang daw sa gera. Okay lang sa gera dahil sa gera, talagang mapilitan kang magpaputok dahil nandyan yung kalaban. Nagpaputok din. Pero yung walang kalaban-laban, nakagapos, tapos barilin mo, hindi niya makaya. Sabi niya, ako na lang barilin niyo. Hindi ko kaya. Yung pala, tinawag siya ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Panahon ng gera, sabi niya, nagtataka ako. Sinasadya ko na yung kanya daw sinusuot yung puti, hindi yung uniforme nila green o pula na may tatak na NPA. Ang sinusuot niya puti, na long sleeve na t-shirt. Tapos nakaluhod siya habang nakipaggera, hindi siya dumadapa. Pinapatunayan niya after ng gera na hindi siya dumadapa dahil walang putik yung kanyang damit. Samantala yung kanyang mga kasama, gumagapang talagang ligo sa putik. Pero nagtataka siya, hindi siya natatamaan. Ngayon lang yan naunawaan, pinili pala siya ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Kung hindi natin pupuntahan yung mga bundok na yan, paano nila marinig ang salita ng Diyos? Hindi naman bababayan sila Kasi huhulihin sila ng otoridad kasi may warrant of arrest yan sila, patong-patong na warrant of arrest. So, tayo talaga ang magsakripisyo na umakyat. Everybody say praise the Lord. At hindi po tayo nabibigo. Katulad ng pagpasok ng mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Tahimik na ang sulo. Kasi nagyayabang ang mga Abu Sayyaf Nagyayabang ang mga extremist, mga bandidong mga nagpakilalang mga Muslim. Na walang makakatalo sa kanila. Magdala ka ng Biblia doon, pupugutan ka ng ulo. Pero ang mahal na pastor, hindi lang nagdala ng Biblia. Nangaral sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf. Nangaral. Ilang beses siyang binaril. Wala pong pumutok na bala. So doon nakita nila, kakaiba itong mga taong ito. Sa bibig na mismo ang galing ng mga kilabot na commander, mahirap patayin ang tunay na lingkod ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At hindi nagtapos doon, minamahal. Hindi nagtapos doon. Nung nakumberte na ang mga Abu Sayyaf, nagkaroon ng all-out war. Amen. All-out war. Kasi nakumberte ng mga Abu Sayyaf, nahipo ng puso nila, nakalabas ng mga sipadan hostages, nagkaroon ng all-out war. Binumba ng binumba ang kampo ng Abu Sayyaf. Sabi nga ni General Tolentino, Romeo Tolentino, 49 na bala ng kanyon ang pinakawalan nila. Galing sa kanilang mga detachment, galing sa barko,
at hinulugan pa ng mga bumba. Inistrapping pa ng mga masinggan yung kampo ng Abu Sayyaf na nandoon ang ating mahal na pastor at ang mga prayer warriors. Talagang kompleto. Nandiyan yung pag-iingat at nakumberte ang mga kilabot na mga Abu Sayyaf. Nandiyan yung galit ng gobyerno, binumbang Abu Sayyaf, nandoon pa ang mahal na pastor. Lumabas lahat buhay. Amen? Everybody say praise the Lord. Yan ang dahilan kung bakit sabi ng mga sundalo, wala kaming ibang pipiliin na katuwang namin kundi ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ang kanilang pastor ay napapatunayan sila yung pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Kasi sa kanilang bibig din nanggaling, yung mga pastor nakakilala nila, pag mga delikadong lugar, natatakot. Yung pari naman, bago sila makarating sa delikadong lugar, alam na ng kalaban dahil may connection sa NPA. So, wala silang ibang choice kundi hanapin saan ba talaga? Ano ba talaga ang totoong gawain? So nakita nila dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Oh. Kasi pag tayo ang nagkukrusada, may fasting pa. Oh, hindi naman tayo nagkumpiyansa dahil okay lang yung sundalo, may baril. Kung ambusin sila doon, pwede silang lumaban. Eh kami wala. Bit-bit lang namin Biblia. Oh. Kaya nga, may fasting talaga. Yun yung itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord. At yan ay pinagpapatuloy yan. No? Hindi po nagbabago, minamahal. Pinagpapatuloy yan. Na hindi tayo gagalaw kung walang fasting and prayer. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. At sinabi dito, minamahal, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. But of that day and hour know it no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. No? Nagsalita ang ating malapit bilang tao. Sabi niya, my Father only. Everybody say praise the Lord. Yung mga hindi guided ng Holy Spirit, sabi, oh, di ba, may Father siya. So, talagang hindi siya ang Diyos, kasi isa lang ang Diyos, ang Father lang. Yung iba naman, oh, di ba, may Father siya na Diyos, so Diyos anak siya, ibang Diyos siya, mayroon pang Diyos Espiritu. Kasi hindi nga sila guided ng Holy Spirit, hindi nila nauunawaan. So maraming naliligaw dahil bulag yung mga ngaral. Siyempre yung mga naniwala, kung saan papunta yung bulag, doon din sila pupunta. Amen? Amen. No? Pag mayroon ka pinapaniwalaan na isang tao, kung nangangaral siya na isang Diyos, o halimbawa, sabihin natin, nangaral siya isang Diyos, ang Ama at si Jesus Christ, isa lang, pero yung kanyang ginagawa, lihis sa sinasabi ng Biblia, tapos na-idolize mo yung tao na yon, naniwala ka doon, ay bulag ka rin. Amen. No? Ibinigyan na tayo ng pastor eh. Sabi ng Biblia, I will give you pastors. May prueba, may ebidensya. So wala tayong ibang susundin, kundi ang pastor na binigay ng Diyos. Para hindi tayo malihis. Amen. At yan ang pinapagpatuloy ng mga anak ng ating beloved parish in the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be.
For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. O yan, hinulaan na yan ha, na sa panahon ng magbabalik na malapinon, madatnan niya ang mga tao na busy sa pagkain at pag-inom. Amen. Amen. Oh. Pag mayroong kursada, pag bundok ang pag-usapan, tapos fasting ng 3 days, ay, busy ako, Brad. Pero kung just anniversary na kainan, ay walang busy-busy doon. Amen. Walang busy-busy. Ano bang ulam doon? Ano bang handaan? Pag may birthday, talaga naman, walang busy. Pero pag kursada ng pag-usapan at mag-ayuno, delikadong lugar, ay, pasensya na po, busy po ako. Oo. Hindi po tayo magtataka doon dahil nasa Bible na po yan. Amen. So, eating, drinking, marrying, and giving in marriage. Ayan. Hindi lang marrying. Mayroong iba, hindi pa nga nag-aasawa, parang mag-asawa na. Ganun kasama na ang panahon. Hindi pa nag-aasawa, hindi pa kasala, pero ang ginagawa, parang mag-asawa na. Yung iba naman, nangangagaw ng asawa ng iba. Nasa Bible din yan. So kung nabilong ka dyan, ay sorry, hindi ka talaga maliligtas pag hindi ka magsisi. Para kang kumuha ng martilyo at pinukpok sa ulo mo. Hindi naman nagtuturo ang Jesus Miracle na pag-member ka dito. Ano ba yung pakyawan? Yung pakyawan ba? Pag-member ka, lahat ligtas. Yun ang tinuturo ng ibang reliyon. Basta pag mamimber ka doon, kahit lasinggero ka, kahit babaero ka, basta member ka, ligtas ka. Basta tapat ka lang magbigay ng abuloy, ligtas ka. Hindi po tinuturo ng mga pastor yan. Work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Hindi po natatakot ang mga pastor magturo. Kung matisod ka at aalis ka, so be it. Kasi ang iglesia na itinayo ng Halapinon, pang langit. Amen. Hindi po pang impyerno. O hindi po pang mundo. Everybody say, praise the Lord. Pag once na ang mga ngaral hindi na mag-rebuke, puro na lang alalay-alalay, mayroon pong ibig sabihin yan. Ay, baka matisod si brother. Malaki pa naman na magbigay yun. Malaki nga magbigay, pero kung tutuusin, magnanakaw pa rin. Alam mo, nakatanggap siya ng 1 million. Nagbigay siya ng 50,000. Tama ba yun? Tama? Sa mata ng tao, tama, malaki na yun, 50,000. Pupurihin pa nga giver. Giver siya. Kasi nagbigay siya ng 50,000. Pero ang natanggap niya, 1 million. Samantala, yung mahirap, nakatanggap ng 100, nagbigay ng 50, hindi tatawaging giver. Dahil 50 lang. Pero sa mata ng Diyos, siya yung giver dahil kalahati yung binigay niya. Sa 100, binigay niya yung 50, di 50% yun. Sa 1 million, binigay niya yung 50,000, ilang percent lang yun? Ilang percent yun? 5%. Wala pa sa tithes, no? Wala pa sa tithes. Wala pang offering doon. Offering lang siguro yun, walang tithes. So, tingnan mo. Ang mahal na Pinon, pantay-pantay. Hindi talaga makalusot ang mayayaman. Pero, sila yung tinitingala.
Pero sa malapi noon, alam niya kung sino yung nakakasunod. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. Sabi dito, they were marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. And know not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Nakita ba niyo yung mga video, yung lindol sa Myanmar at saka Thailand? Yung tubig na nahulog galing sa pinakatuktok ng building. Ibig sabihin, may mga swimming pool doon, no? O kung halimbawa, naligo doon yung isang milyonaryo, hindi ka naman makatira dyan pag hindi ka mayaman eh. O, ligo-ligo ka doon, biglang gumalaw yung building at bigla kang natalsik doon at natangay ka sa Thailand lang 3,000 yung accounted, yung nabilang. Pero sabi nila, marami pang na daganan, lalo na sa Myanmar. No? Dami talagang patay. Ang kinatakutan dito sa Pilipinas, pag tatama yung tinatawag na Big Bang, not Big Bang, Big One. Kasi Big Bang yung theory of evolution yun, ng Big Bang daw, tapos nagkaroon ng araw, nagkaroon ng buwan. Yung kasinungalingan na marami naniwala ng ganyang Big Bang. Ayaw nila maniwala na God created the heaven and the earth. Gusto nila yung Big Bang na pagputok. Tapos biglang mayroong araw, buwan, mayroong planeta, mayroong mga iba't ibang mga asteroids, mga ganyan. Tapos, ang tao daw galing sa mikrobyo, ng pinakamaliit hanggang lumaki ng bulika, hanggang naging unggoy at naging tao. Maraming sumunod ng ganun. Matatalino pa naman. Tama yung sinabi ng Bible. The fool hath said in his heart, there is no God. Mangmang ang nagsasabing walang Diyos. Kahit matalino pa yan. Pag sinasabing walang Diyos, kahit sa puso niya, hindi siya nangangaral, hindi siya nangungumbinsi, siya ay mangmang sa harapan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So sabi dito, minamahal, and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Oh? Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Two, ang isa kunin, marapture, ang isa maiwan. Tapos yung 10 virgins din, kalahati din, no? Ang 5, makapasok. Yung 5, naiwan. Oh. 2 women shall be grinding at the mill. The one shall be taken and the other left. So sabi ko nga kanina, hindi po pakyawan. Tama yung sinabi ko. Yung mag-asawa nga, o yung dalawa na parehong nandun sa field, o naggigiling. Ang isa, na-rapture, isa naiwan. Oh. So sabi ng Biblia, mayroong 2 klase ng Kristiyano, matalino at mangmang. Yung matalino, yun yung nagdadala ng langis para sa kanyang ilawan. Yung mangmang, walang dalang langis. Langis is Holy Spirit. So sabi nila, bakit kailangan pa ng signs, wonders, and miracles? That is the manifestation of the Holy Spirit. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan talaga yan. Pag sinabi ng isang grupo at mga ngaral, wala nang himala, walang Holy Spirit yan. Imperno lahat ang mga tao dyan pagdating ng panahon. So seek the truth and the truth shall
set you free. Hanapin. Ha? Buti pa yung mga priso, nagpabutismo. Yung mga NPA, naniwala, nagpabutismo. Yung mga taong nagmamarunong. Yung mga mapipirang mga tao, may pera, akala nila yung Diyos nila, yung pera nila. Oh? Yung mga may-ari ng building doon sa Myanmar at saka sa Thailand, nasaan na sila ngayon? Yung may-ari ng mga bahay doon sa Gaza, nasaan na sila ngayon? Na wasak na yung babae sa Ukraine. At kung hindi mapipigilan yung gera sa Thailand, Taiwan at China, yung daming mga building matataas sa Taiwan. Pag bumbahin ng China yan, baka wala pang 1 linggo yan. Oh. So magkaroon talaga ng palitan ng mga missiles yan. Bombahin din ng China, yung mga syudad dyan. Damay na tayo. Kung hindi pa tayo handa. So, hold on. Panghawakan po natin ang ating pananampalataya. Fight a good fight of faith. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Maging seryoso tayo. Hindi po minamahal. Madala-dala sa pa-cute-cute ang paglilingkod. Let us be serious. Lalo na nakikita natin ang mga palatandaan. Wala nang ibang henerasyon. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Tayo po ang tinutukoy na henerasyon. Ang henerasyon na itinayo ng mahal na Panginoon ang kanyang iglesia. Iglesia is hindi po building. Hindi po relihiyon. Ito po'y mga mananampalataya kay Kristo. Sabi nga, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17. All things are passed away. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mabasa din po ninyo yan sa Roma 8:9, Galatia chapter 5 verse 6, Isaiah 65:17, Ephesians 2:15 at Revelation 21:5. So, hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano pag hindi ka nagbabago. Kasi ang tunay na Kristiyano ay pinananahanan ng Espiritu ni Kristo. Roma 8:9. Pag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, dahil si Kristo ay Diyos, magbabago ang buhay mo. Itaas po ang ating mga kamay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakapalad natin. We belong to the true church of the living God. Nandito tayo sa tunay na iglesia ng Diyos na buhay. Awitan natin yung mahal na Panginoon. Hallelujah!
dumating si Jesus. Hallelujah. Malapit na, dumating ang Diyos. Malapit na, Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. dumating si Jesus. Malapit na, dumating ang Diyos. Hallelujah. Tayo'y maghanda na upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. Malapit na, dumating si Jesus. Malapit na, dumating ang Diyos. Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo'y maghanda na upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. Tayo'y maghanda na Hallelujah. upang siya'y salubungin Hallelujah. sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. Tayo'y maghanda na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal po yan. Hallelujah. 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 Isigaw po natin ang hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Tayo'y kukunin niya. Tayo'y maghanda na upang siya'y salubungin sa isang mata. Tayo'y kukunin niya sa isang mata. Tayo'y kukunin niya. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Para po sa ating mga beloved viewers, mayroon po kayong kasama dyan na hindi pa tumanggap sa mahal na Panginoon. Hallelujah. I-guide po nyo, patanggapin sa mahal na Panginoon at patanggapin ang bautismo. Hanapin po ang Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar at tanggapin po yung bautismo. Buong sambahayan, minamahal. Hallelujah. Para hindi po minamahal maging huli ang lahat. Praise the Lord. Ang mga nanonood sa atin,
Hallelujah. Mayroon pong mga pastor ng ibang sekta, minamahal, na nanonood sa atin. O sa Africa, sa Zambia, si beloved Boyd Muchoma, gusto niyang magparibaptize in the name of Jesus Christ dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kasama ang kanyang mga kasamang pastor at mga miyembro sa Indola, Zambia, minamahal. So makita natin, kahit yung mga ibang lahi, sinisiguro na nila ang kanilang kaligtasan. Praise the Lord. Hallelujah. Sumuko sa panalangin. May pong 4 na reglamento, kaligtasan. Unang-una, panampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pangapat, bautismo sa Espiritu Santo. Ang gagawin po natin, yung una, pangalawa at pangatlo, Diyos na po ang gagawa sa bautismo sa Espiritu Santo sa patuloy nating paglilingkod. Sumunod kayo sa panalangin. Mahal na Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na patawarin mo ako sa lahat na aking nagawang kasalanan. Ako po itaos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa kalatan, iligtas mo ako. 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. Nakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa iyo, mga Pinoon, bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang buhay. Patawarin mo sila mga Pinoon sa kanilang masan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng Panginoon. Ligtas mo sila sa kanilang mga sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa pati ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisang manalangin. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kailangan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus. Minsan pa malapit, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga naisip na gawa na banggit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banarapan. Patawarin mo na malapit. Sa panganadalangin ng hinirang. Propeta sa walang kapanahonan. Aming kagalang-galang at minamahal na pastor. Wisal Meda, aming sinasaway. Sama-sama namin sinasaway. Demonyo ng karamdaman. Sakit sa puso. High blood diabetes, cancer. Demons of incurable sickness and diseases. Vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Tumayo po tayo minamahal bilang hallelujah. Pasalamat sa ating malapinon. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo na 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa